extrajudicial killings sa mata ng mga kabataan. So naisip namin na i-discuss ang extrajudicial killings at pag-aralan, nag-interview ng mga tao tungkol dito sapagkat napapansin namin na medyo malaking issue na itong extrajudicial killings. So nais namin malaman kung ano mga pananaw ng tao dito, lalo-lalo ng mga kabataan. Familiar po ba kayo sa extrajudicial? Ano po yung opinion niyo about dito sa Ayun po, parang pag sinabi ko na sabitan kong papatayin na lang basta-basta. So parang yun, babawi ko lang po. bilang isang kabataan po, ano po yung nararamdaman niyo dito sa extrajudicial na nangyayari dito sa bansa? Para pagpatayin ng mga setting house. Survival. Yun po, nagsabi din po sa Bible na thou shall not kill. Tsaka yun po, parang hindi lang naman po yung namatay yung na-apektuhan, pati po yung pamilya po nila. Hindi naman po tama na patayin po agad at parang may iba pa po yung papatayin. Bilang isang kabataan po, estudyante dito sa NCA, paano po kayo na-apektuhan ng mga issue ng ganito sa bansa natin? Nagbabago sa mga tao ng droga. Ayun po, parang pag nanonood po kami ng TV, parang puro ganun lang yung balita na patay, ganito, patay. Parang yun, parang natatakot na din po kami sa pwedeng posible na. Ang extrajudicial killing ay isang halimbawa ng social conflict theory sapagkat, gaya ng sinabi ni Karl Marx, equality sa pagitan ng mga kapitalista at manggagawa kung saan naaabuso ng mga kapangyarihan ng mga wala. Sa estado ng extrajudicial killings na nangyayari sa ating bansa, ang mga otoridad at may kapangyarihan ang nang-aabuso sa mga mahihirap na kanilang inaakusahan gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. Ayon sa Section 1, Article 1 ng Bill of Rights, walang sino mang tao ang pwedeng bawian ng buhay, kalayaan o ari-arian nang hindi dumadaan sa tamang paglilitis ng batas, at walang sino mang tao rin ang maaaring tanggihan ng patas na karapatan sa proteksyon ng batas. Opinion niyo po about sa issue na to? Hindi ako sang-ayon sa way of doing it. In terms of justice, kailangan may mahabang process yan. Hindi siya agad-agad na sa Hindi siya makatarungan kasi parang lahat naman ng nangyari parang may background story pa. Parang pwede naman sila makinig pa doon, hindi yung papatay. Bilang isang student at kabataan, ano po yung nararamdaman niyo sa nangyayari ganitong klaseng pagpatay sa kanila? Since ito, super broad na topic and maraming exposure na nangyayari. So parang feeling ko, yung extrajudicial killings is nagpropromote ng violence sa bansa na. So parang para sa akin, if you're gonna show us how to run a country or something, it shouldn't be supposed to be focused on violence. Parang medyo nakakatakot eh. Kasi lahat pwedeng para mapagpintanan ka lang, pwede ka lang mapatay. Parang wala na yung feeling of safety when you're around. Hindi siya healthy kasi since syempre alam naman natin na most of us na kapag may napanood and then that's trending, yun na yun. And parang kasi pagdating sa ganun, parang nagiging close-minded yung mga tao. And medyo nakakalungkot na ganito yung nangyayari sa bansa. Kasi parang, yun nga, parang wala nang justice na nangyayari. Base sa mga nakalap na impormasyon at sa mga pananaw at nakikita ng mga kabataan sa isyong pagpatay ng mga otoridad sa mga taong ayon sa kanila'y nanlaban daw, di umano o tawagin na lamang nating extrajudicial killings, masasabi naming masyado silang naapektuhan sa mga karasang nangyayari sa kanilang kapaligiran. Ayon sa Section 12, Paragraph 4 ng Article 3, Bill of Rights, tayo ay may karapatang laban sa paggamit ng torture, karahasan at pananakot, at
ayon din sa Section 14, Paragraph 2 ng Article 3, Bill of Rights, ang sino mang pinaniniwalaang akusado ay isang inosente hanggat hindi dumadaan sa tamang paglilitis ng batas. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Sila ang susunod na henerasyon na magpapatuloy na ating mga simulain. Kung patuloy silang makakita ng ganitong klaseng karahasan, paano na lamang ang ating kinabukasan?